Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be. Let it be. Huli-huli ang tao sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Kaya-kaya yan. Mapapangako ko sa iyo na tatalikod na sa iyo ang lahat. Lalaban kita hanggang dulo. Hanggang lumalaban ka. Lalaban ako. Pila tayo? Lamig. Lamig. Hindi ako naiyak sa cancer. Naiyak ako sa lamig. Teka na. Happy white day pala mga bro. Wait lang, ilagay ko lang kayo sa tripod. So, ang oras po ngayon is alas 12 na ng madaling araw dito sa Japan. So, parang the next day na ito mga bro. Ay, nako. Explain natin yung results ng core biopsy at saka ng CT scan. Kasi yun yung nangyari kanina. And super bad news. So, ibang information, hindi ko siguro ma-share sa inyo kasi nakasulat din siya in kanji. So, yung in-explain lang sa amin ng tiya ko, yung pwede ko ring i-share sa vlog. And again, ginagawa ko ito para makapagbigay din ng or makapag-share din ng information about sa breast cancer kung nandito kayo sa Japan. Okay, so, napapansin nyo kanina, umuwi kami ni Papang. Medyo mabigat yung naging balita kasi. Pero okay na. Tanggap naman na namin. Kailangan lang muna siyang iiyak talaga. Kailangan lang munang mag-emote-emote saglit. Pero after nung kanina doon, pag-emote-emote namin kini Papang, pag uwi namin ng bahay, wala na. Okay na. And ito, pwede ko na explain sa inyo. So, doon lang sa nabasa ko sa screen ng result ng ano natin, or ng final diagnosis ng doctor, meron tayong invasive, basta may invasive siya na word. Tapos, HER2, 3+ ang nakalagay, or parang HER2 positive tayo, triple positive, parang ganon. Yung klase ng cancer siguro natin, or klase ng breast cancer. Tapos, nasa stage 4 na tayo. Ayan. So, binigyan tayo ng ganitong papel before ng doctor, diba? So, binigyan niya ako ulit. And, ayan. We are stage 4.
sa ating breast cancer. And based dun sa nakita namin sa CT scan, kumalat na po siya sa lungs ko. Kaya pala, masakit na yung likod ko. Bukod dito sa armpit ko ngayon na sumasakit, masakit na rin yung likod ko. And hinahapon na akong huminga. Or medyo nahihirapan ako huminga kasi kumalat na nga rin pala yung cancer cells sa lungs. And may namumuong tumor na po sa liver. So bukod dito sa mga breast natin, pumunta na siya sa liver. May namumuong tumor na doon. And napakarami na sa lungs. So hindi na tayo isa-surgery kasi wala nang meaning yung surgery. Diretso na agad tayo sa medication or treatment. So, kailangan nating dumaan sa 6 rounds ng chemotherapy. Bali, 3 gamot siya. So, yung 3 gamot na yon, isang set siya. Tapos, kailangan tayong dumaan ng 6 rounds or 6 times. Every 3 weeks, isang beses or isang set yung kailangan ibigay sa katawan ko. And itong mga gamot na to is para ma-stop yung spreading ng cancer kasi nga nag-spread na siya sa buong katawan. At the same time, yung chemotherapy para mapatay naman yung mga cancer cells na kumalat. So, hindi ako sure, hindi kasi namin natanong na after ng 6 rounds ba, ano ang gagawin? Hindi pa namin natanong doon sa sensei. Pero ngayon, kailangan ko muna gawin yung 6 rounds ng chemotherapy. So, magsa-start yung aking chemotherapy next week, March 21. And mamaya pala, kasi the next day na ito, meron na akong orientation. So, babalik na naman ako sa hospital around 3 p.m. Dapat nandoon ako. Pero hindi na siguro kasama si Papang kasi meron siyang trabaho today. So, magti-train ako papunta doon. Alis siguro ako dito mga alauna ng tanghali or mga alas 12 ganyan para sure ko maligaw-ligaw. Kasi first time ko magti-train papunta doon. Tsaka bus. Kasi wala atang malapit na train station doon. Kung hindi ako nagkakamali, walang malapit na train station. Bus station ang malapit doon. Mayroon na rin tayong mga schedule na binigay. So, ayun nga, sa March 21, magsa-start na yung ating chemotherapy. Tapos yung ating PET scan kasi, sa CT scan kasi, hindi nakita yung dito sa ulo pala. Ang nakita lang sa CT scan is from dito sa leeg. Kasi kumalat na rin dito eh. Marami na dito. Tsaka yung mga lymph nodes natin, punong-puno na siya ng cancer cells. Kaya sumasakit lalo na yung sa kilikili ko. So, inflamed na daw talaga yung mga lymph nodes ko dahil sa cancer cells. And kaya kumalat na siya kasi hindi na kinayanan ng lymph nodes. Tapos yung ating PET scan, na-reschedule na siya sa March 19. So, binigyan na naman ako ng paper. Binigyan na naman ako ng another explanation. Ayan. For the PET scan. Tapos yung ginawa sa akin, additional test kanina is yung ultrasound sa heart. Kasi doon sa 3 medisina na set ng chemotherapy, may isang medisina doon na medyo hindi siya maganda sa heart, yung side effect niya. So, kailangan healthy yung heart ko and sabi kanina ng doctor, healthy naman daw yung aking heart. So, ginawan pa ng additional na ultrasound para i-check. Pero based sa so parang blood test ko, maganda naman daw. Nakikita naman kasi lahat sa blood test eh. So, yung standing ng heart ko, maganda daw. Kaya sabi ng sensei, okay yung heart ko. Kaya okay na ibigay sa akin yung isang klase ng set ng chemotherapy na gamot. Kasi kumbaga may laban yung heart ko. Pero syempre, kailangan nilang i-monitor. Kaya kinunan ako ng ultrasound sa heart. And may question sa past vlog nga, saan nagsimula, ano yung mga simptomas. Actually, wala talaga siyang simptomas. So, yung simptomas lang talaga na nararamdaman ko is yung masakit yung kilikili ko. At saka, nung nagpapadedi ako kay Jack, laging nag-i-engorge itong right breast ko. Yun yung pinaka-symptoms para sa akin na nararamdaman ko, na binaliwala ko after ko magpadedi kay Jack. Kasi akala ko, normal lang yung may mga natitirang lump after mong magpadedi ng anak mo. Kasi sabi nga nila, diba, pag nagpapa-breastfeeding ka daw, parang iwas ka sa cancer. Hindi pala. Parang pag nagpapa-breastfeeding ka pala, doon mo malalaman pala yung mga signs ng cancer. Kasi yun yung parang pinaka-sign sa akin nung nagpapa-breastfeed ako kay Jack kasi yung right breast ko is palagi siyang nag-i-engorge. So may lump ako naramdaman after ko mag-breastfeed kay Jack and binaliwala ko yun. Kasi akala ko normal lump lang na parang gatas lang yun siya. Until this January and February na parang medyo palaki siya ng palaki. Tapos yun na, naging problema ko na yung masakit dito sa kilikili ko. Kaya ako nagpa-check. Pero yun nga, late na kasi nasa stage 4 na pala tayo. So, wala na magagawa. So, kailangan na lang tayong magpalakas para sa mga gagawin na treatment sa atin. So, 6 rounds ng chemotherapy yung kakaharapin ko. And yung mga side effects daw na maaasahan ko dito is yun nga, yung sa heart. Kasi 3 gamot ito. Yung dalawang unang gamot, andyan na yung pagtatae, pagsusuka, yung pagod na pakiramdam, lagi kang pagod na pakiramdam. Yun din i-expect ko. And explain further pa sa akin. Sa orientation siguro, mamaya. Pero sinabi na
in advance ng teacher or ng sensei yung mga may experience ko dito sa mga gamot. Kasi sinulat niya na dito yung mga gamot eh. Oh. Tapos syempre, aasahan ko daw yung paglalagas ng buhok ko. So, asahan natin na makakalbo talaga tayo in the future. Pero okay lang yun kasi dream hair ko din naman kasi maging kalbo. Sabi nga ni Papa, magpapakalbo din siya. Dream hair ko din talaga kasi maging kalbo. Yung parang pagkagising mo, yung wala ka nang iisipin na buhok. So, mararanasan ko na rin talaga siya, whether I like it or not. Pero like ko yun. Kung nanonood kayo ng vlog or kung dati kayong viewer ng vlog, alam nyo na dream hair ko talaga yung magpakalbo. Itry yung kalbo na hair. And hindi lang ako makapagpakalbo kasi nga ayokong payagan ni Kuya Jerome at saka ni Papang. Pero ngayon talagang makakalbo na ako ng kusa dahil sa chemotherapy. Hindi ko alam kung anong round ng chemotherapy mararanasan ko yung paglalagas ng buhok. Pero syempre, mag-vlog naman ako. But for now, yun yung ating update sa ating breast cancer journey. So, mangyayari na yung treatment natin starting next week, March 21. Again, kung may mga questions kayo, kung nandito kayo sa Japan about sa breast cancer, ilagay nyo lang po dyan sa ating comment section. Maya-maya, may lakad pa ako pabalik sa ospital. And syempre, mag-vlog din ako para ma-explain ko rin sa inyo kung ano yung gagawin sa orientation. Hindi ko rin kasi alam kung anong gagawin dito sa orientation eh. Pero ano siguro to? Mga explanation about doon sa mga medisina na ipapasok sa katawan ko. And gusto kong magpagawa nga nung yung parang machine na nandito na siya sa loob ng katawan ko. Para hindi na tinutusok ng karayom dito. Parang dito na sila magtutusok. Pero hindi daw yun advisable ngayon kasi kailangan agad na ma-chemotherapy na ako. Kasi nga nag-spread na yung cancer cell sa katawan ko. So pag nagpalagay pa ako nung ganun dito, magsischedule na naman ng another operation kasi kailangan yun ni operation daw yun or surgery daw yun. Kaya wag na lang muna. Okay naman siguro yung tusok-tusok na lang muna dito. Para lang daw siyang IV drip. Parang ganun yung chemotherapy dito daw. Tapos yung dalawang klase ng gamot, parang dito sa legs ko, ituturok. But anyways, ipapakita ko naman yan sa inyo kapag nag-umpisa na po yung chemotherapy. Kung makapag-vlog ako. Kasi sa ospital ako mag-chemotherapy tapos tatagal daw ng mga 3-5 oras na nandun ako. But anyways, yun na lang po muna again. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin. Naantok na ako pero hindi ako makatulog kasi kumikirot yung kilikili ko. So naisip ko kunin na lang yung labahan sa baba para matupi ko na. Kasi starting tomorrow, mabibisi na yung schedule. Okay? Ngayon dito na lang po muna. Please like, comment, and subscribe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit!